Ayan mga ka-JTech, welcome na naman sa ating new vlog. Dito tayo sa may Tokwahan, dito sa may Imus, Cavite. So ayan yung ating Honda CB650R. Maraming tatanong sa akin about sa review sa yung kalkal pipe natin. So after ilang months na ginamit natin, so ano yung masasabi natin? Explain ko lang sa inyo kung ano ba yung kalkal pipe, no? With this normally ginagawa yan sa Honda CB650R. Okay? So ito yung ito yung pipe natin. Yung kalkal pipe kasi stock pipe yan, no? Kung mapapansin nyo, ang ganda na ng sound nitong CB natin, pero naka stock pipe pa rin. Okay? Minsan may mga ride ako na sinasabi nila, boss, naka stock pipe ka pero ang ganda ng sound. Ayun. Yun, just because of the kalkal pipe, no? Ano ba yung kalkal pipe? Yung term na kalkal, no, Tagalog yan eh. Yung existing na stock pipe, kinalkal lang yung loob, no? Kung mapapansin nyo dito kasi may tinatawag itong ito, explain ko lang sa inyo kung paano ginagawa yung kalkal. Meron tong bread box. Kaya mapapansin nyo, merong bread box sa ilalim. Ayan. Yung napakalaking kulay itim na yan. Dito siguro para makita. Ayan, yung black na yan, yan yung bread box na tinatawag. Yan. This is inline 4 cylinder motorcycle, and apat yung makikita yung pipe niya, kaya ang ganda ng sound niyan. Ayan. Tapos dito para silang embudo. From 4 magiging single dito. Ayan, single. So yung pagdating sa single na yan, dadaan doon sa pinakita ko sa inyo yung bread box. Yung malaking box na nasa ilalim, doon siya nagsisirculate yung yung exhaust niya. So kaya paglabas dito, konti lang yung lumalabas kasi ang laki nung iniikutan doon sa loob, kaya mahina yung sound pagka stuck na pipe, no? Ang gagawin ng kalkal, yung bread box na yun, lalagyan nila ng tubo sa loob, yun iba-bypass. So magiging single na lang yan sa loob. So diretso na yan. Ito na yung kakalabasan hanggang dito. So mapapansin nyo doon sa bread box na yon, parang design na lang yon. Kasi sa loob nun, diniretso na nila yung tubo. So hindi na i-mag-circulate doon sa loob. So yun yung yun yung kalkal na gagawin nila. So parang ino-operahan yung bread box na yon. Pag ino-operahan nila yon, so bubuksan, lalagyan ng tubo sa loob. So magiging single tube na lang siya na diretso dito sa exhaust. Kung mapapansin nyo, yung stock nito, napakaliit ng butas, parang parang siguro 5 piso, no, na ganyan. Pero kung mapapansin nyo ngayon, so ilang 5 piso na to, ang laki na ng butas. So kaya yung sound niya malakas. Kaya pag ginawa tong kalkal pipe, umaabot to ng 4 na oras sa tagal. Pero mas maganda to kung meron silang isang kasi mga stock na bread box, ino-operahan na nila, tapos swap na lang ang nangyayari. So mangyayari mga 1 hour na lang yung niya, yung pag-aantay mo para mai-install siya. Kasi itong mga ka-JTech, gusto natin talaga i-maintain yung niya, yung stock look niya. Kung mapapansin nyo, no, napakaganda ng stock look ni Honda CB. So kung gusto nyo ng stock look na yung sound mababago, ayan, pakalkal kayo. Mura lang naman to. Dati nung nagpakabit ako 5.5, pero syempre price may vary. So depende yan sa materyales. Magtanong na lang kayo sa ARG racing pipe. Ayan. Diyan tayo nagpakabit kasi marami nagpapakabit dyan, trusted when it comes sa Honda CB650R. So ganun din naman yung mangyayari pagka ibang motor, no, pwede din naman magpakalkal. Same procedure ang gagawin nila. Discuss natin yung when it comes sa performance. Sa performance okay naman, wala naman ako naramdamang pagbabago sa kanya. Kasi ganun din naman pagka nag-throttle ka, mabilis. When it comes sa gas consumption, hindi ko pa natetest kung talaga may epekto, pero ang naman dito sa big bike, no, kaya ka nga nag big bike, so meaning wala kang pakialam sa gas. Talagang ang gas, ang big bike talaga napakalakas sa gas. Pero syempre mas matipid pa rin ito compared dun sa ating Honda's Ninja CX-6R. Mas matipid ito. Ayan.
So ang lakas kasi ng CX-6R sa gas, kasi ang tuning nun Super Sports, ito naked na copy racer. Ayan, so mas matipid ito sa gas. So not an issue kung malakas o hindi malakas sa gas sa akin, no. Pero kung sa inyo, hindi ko pa kasi na-test, pero tatry natin i-test yan kung gaano yung gas consumption niya. Tapos may nagtatanong sa akin kung kailangan pa raw bang pa-remap. Ayan, si Honda CB natin after kalkal. Pwede namang hindi. Ngayon kung may pera kayo, may budget kayo for the remap, go ahead. Sinasuggest din natin yan. Pero ang problema kasi sa remap, kailangan expert yung magre-remap nung nung motor nyo, no? Dun sa trusted. Kasi yung imbis na mapaganda yung motor nyo, kung hindi sanay sa remapping, yung medyo mas lalo pang makakaroon ng diferensya yung motor nyo pag hindi professional yung magre-remap. Tapos yung remap, ginagawa yun every time na mag-change kayo ng pipe. For example, nagsawa na kayo sa kalkal pipe. Ayan, so nagsawa na kayo, papalit kayo ng bago uling pipe, iba naman. So ganon, paparemap kayo ulit. So sayang yung remap nyo. So enjoyin nyo muna yung yung kalkal pipe nyo. Pag sawa na kayo, baka mag-change of mind, palitan nyo ng full system exhaust. So antayin nyo na lang yung time na yon. Baka sakali kasi sayang yung remap. Ayan, okay, kasi madodoble lang, doble gastos. Tapos mapapansin nyo, nung pinakabit ko to, daming backfire. Pero nung umpisa lang naman yun, pag nagra-ride ako, never na ako naka-heard ng backfire. Ang backfire lang naman nangyayari kasi pag talagang todo rev bump, full throttle ka, no, yung talaga rev bump talaga na malakas, doon nangyayari yung yung pumuputok siya, backfire. Pero pag nagra-ride naman ako, never ako naka-heard ng backfire. Siguro kung meron man, mahina, kaya hindi ko napapansin. Ayan, nandito tayo sa highway. Ang sarap kasi dito, mamaya ire-rev-bomb natin to para marinig nyo, kaya para wala tayong mabulabog dito ng mga nakatira, no? Parang nasa middle of nowhere tayo. Alam mo, marilaki itong lugar na to eh. Ayan, ito lang mga ka-JTech, remember nyo lang ito sasabihin ko. Yung kalkal pipe, hindi siya ganun kalakas, no? Baka nag-expect kayo na sobrang lakas, na talagang yung sound talaga ni Honda CB650R, hindi siya ganun. Mahina siya, neighbors friendly siya, pero nandun yung tunog niya na inline 4. Ayan, yan ang si kalkal pipe. Kung gusto nyo talaga ng todong lakas, like yung mga Austin Racing na mga tunog, no, huwag kayong magpakalkal pipe. Sinasabi ko na sa inyo, baka ma-disappoint kayo. Kung gusto nyo ng ganun talagang bulahaw talaga, malakas talaga, Honda CB650R sound, full sound talaga, wag kalkal pipe. Ang suggestion ko sa inyo, kayo, aftermarket exhaust. Yan, yun yung talagang advisable para do sa mga gusto maingay, yung nakakabulahaw talaga ng tao. Yan, wag yung kalkal pipe, kasi baka ma-disappoint kayo. Sinasabi ko lang sa inyo, kasi eto, during idle sound nya, mahina siya. Kaya kung nasa bahay kayo, tama lang yung tunog. Tapos pagka lalabas lang yung tunog niya pag talaga ni-rev bomb talaga siya, yung todo talaga, talagang ganda ng tunog talaga. Yan yung kalkal pipe. Pero pagka umaandar kayo, saktong sakto lang. So walang ganong maiinis sa inyo. Tapos ang ganda, inline 4 sound lumabas. Yun yung masasabi ko lang. So yan, kaya kita nyo, no, stock na stock. Ito lang talaga yung nabago. Dati kasi itim to na maliit lang, 5 peso na ang laki lang ng butas. Pero ito sobrang laki na. So wala nang amount of money na ganyang kalaki na pwede natin sabihin. Ayan, ang laki ng butas. Talaga lumalabas dyan talaga yung sound talaga ni inline 4. So kung meron kayong tanong about sa kalkal, ayan, mag-comments na lang kayo dito sa ating vlog. Tatry natin sagutin on our free time. May nakalimutan ako. When it comes sa pricing, magtanong na lang kayo kasi it may vary. Depende sa pyesa yan. Baka nagmahal yung pyesa nila.
So nagpakabit ako sa ARG, one of the trusted when it comes sa Honda CB. Magaling sila, sanay na sanay, pati yung mga tao nila. Shoutout kay Greg ng ARG Racing 5. Try natin, parinig ko sa inyo yung sound nito. Ayan, i-rev bomb natin ha. Dito wala naman magagalit sa atin dito. Nasa middle of nowhere tayo. Ayan. Wala na pala tayong gas. Grabe. Magre-rev bomb pa tayo, wala ng gas. So ayan yung idle sound nya. Ayan, mainit na kasi to eh. Pero yung talagang from cold start talaga mas malakas. Pero ito kasi mainit na, kaya okay na yung tunog, normal na. So yan yung ano nya, idle sound. Try natin, parinig ko sa inyo yung sound nito. Ayan, i-rev bomb natin ha. Dito wala naman magagalit sa atin dito. Nasa middle of nowhere tayo. Ayan. Wala na pala tayong gas. Grabe. Magre-rev bomb pa tayo, wala ng gas. So ayan yung idle sound nya. Ayan, mainit na kasi to eh. Pero yung talagang from cold start talaga mas malakas. Pero ito kasi mainit na, kaya okay na yung tunog, normal na. So yan yung ano nya, idle sound. Pag naka-park lang kayo, umaandar siya. Ayan. So rev bomb natin. Tignan nyo yung ano ha, yung pag-rev, yung putok nya. Diba? Diba? Ayan yung ano, sound. Puta, nabingi ako. Ang lakas dito. Ayan, narinig niyo yung putok, diba? May mga konti-konting putok pero mahina. Mas malakas yung putok ng Ninja natin sa CX-6R. Naka-slip on pipe lang. Ayan, pagka ano, malayo. Okay, sound check, sound check. Oh, wala man tao dito, baka may bahay dito ah. So yun yung sound nya. So isa pa ha. Nakaka-JTEC. So yun. Yun yung sound nya. Pero pagka binobomba mo pa isa-isa, ganda ng tunog. Bumbo yung tunog. Diba? So ayan mga ka-JTEC, ang ating vlog. Napakita ko na sa inyo yung Calcal pipe sound. Actually na-enjoy ko to. Stock look na yung sound nya is slip on sound. Okay. Again mga ka-JTEC, thank you for watching. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe for more of this. At meron tayong Facebook din, JTEC Moto TV, sa TikTok, sa Instagram. Papollow na lang tayo doon para makakita kayo mas marami pang video ng ating mga motor. So tatlo yung motor natin. Meron tayong Honda PCX, Ninja CX-6R, saka itong Honda CB650R. Okay. Again, thank you for watching and see you again in my next vlog. Bye bye. Okay, isa tayo.